Paano ba? 8 dahilan kung bakit gusto ng mga lalaki ang simpleng babae. Kayong mga nanonood, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Pwede kayong mag-subscribe, mag-like at mag-share ng aming video. Ngayon, pag-usapan na natin kung ano nga ba ang 8 dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga lalaki ang simpleng babae. Sa ating number 1, hindi nakakapagod mahalin. Ang mga taong may kani-kanyang personalidad, may mga taong madaling sumuko at may mga taong ipaglalaban ka sa huli. Oo, ang mga babae nga naman ay moody, ngunit bakit kaya sinabi mo pang mahal mo siya? Kasi ba maganda siya at sexy? Yun ba ang basihan ng pagmamahal ngayon? Yung ganda ng physical kahit ang kalooban ay bulok. Maganda nga ang katawan ngunit mala-abstract ang personalidad. Oo, hindi natuturuan ang puso, ngunit malibang kilalanin mo muna siya bago mo mahalin ng lubusan. Kaya marami ang sumusuko kasi nare-realize nila na, naku, hindi pala ganito or hindi pala ganoong relationship ang pinangarap nila. Ang buhay na gusto nila at ang mundong ginagalawan nila. Kaya, paulit-ulit nating ibibigay ang payo na ito na kilalanin muna ang tao at wag lang magbase sa kung ano ang una mong nakikita. Sa ating number 2, hindi demanding. Isa sa pinaka-bad trip na dahilan kung bakit iniiwan ng lalaki ang babae ay dahil sa pagiging demanding. Kasi nga, gusto nila maganda, sexy at mayaman. Kung hindi ka naman kagwapuhan, hindi ka naman mayaman, at hindi macho, hinding-hindi kayo magiging bagay. Mapapagod ang lalaki kapag demanding ang babae. Oo, hindi masamang mangarap. Pero yung iiwan mo yung girlfriend mo dahil nakakita ka ng mas maganda sa kanya, hindi valid reason ito. Bakit mo pa niligawan kung itsura lang ang habol mo? Sa ating number 3, natatakot siyang mawala ang kanyang freedom o masakal siya. Ang pagkakaroon ng relasyon sa isang tao ay isang responsibilidad at hindi basta-basta. Ang pagkakaroon ng karelasyon ay maihahalin tulad na rin sa pagkakaroon ng asawa sapagkat ipinagkakatiwala natin sa partner natin ang mga bagay-bagay kahit hindi tayo sure kung ano ba ang ending nito. Sabi nga ng matatanda, ang pag-aasawa ay hindi tulad ng kanin na kapag nainitan, kaya at maaari mong iluwa. Ang point dito ay kapag pumasok ka sa isang relationship, dapat handa kang harapin ang mga darating na pagsubok. Kung mahal mo, handa kang magtiwala at ipagkatiwala ang lahat sa kanya. Handa kang ibigay yung freedom mo. Kaya nagiging mahigpit sila sa atin, una, upang hindi tayo mapahamak. Kasi nga, concerned talaga sila. Ikalawa, upang hindi siya masyado mag-alala. At ikatlo, upang hindi ka makawala sa kanya dahil sobrang mahal ka niya. Sa ating number 4, hindi magkasundo ang personalities na tatakpan ang pride. Sa relasyon, ang pride ay malaanay na unti-unting sisirain ang tiwala at pagmamahal nyo. Sapagkat kung hindi mo kayang isantabi ang pride mo, maaari talagang hindi kayo magkasundo. Lalo na kung magkaiba ang personality ninyo at mga gustong gawin. Kung hindi kaya isantabi or hindi nyo kayang isantabi, iset aside ng isa ang pride niya, wala talagang patutunguhan. 'Di ba sabi nila kung mahal mo, gagawin mo ang lahat para mapasaya mo? Yan yung mga lines ng mga lalaki nung nangliligaw pa. Best foot forward nga, 'di ba? Bakit hindi niyo subukang kainin yung pride ninyo upang
magkasundo kayo, 'di ba? Yan ang kadalasan kasing hindi mabitaw-bitawan or hindi mai-give up yang pride na yan. Sabi nga sa isang biro, alam mo, kapag nilunok mo yung pride mo, hindi naman bubula yan. Ito ang ilan sa mga dahilan at patunay na talagang dapat matuto tayong magpakumbaba, lalo na kung ang relasyon natin dito ang nakasalalay. Sa ating number 5, walang spark. Kapag masyadong maganda, hindi mararamdaman ang spark. Kapag hindi magkatugma ang personalities at masyadong maarte, walang spark. Bakit noong nanliligaw pa lang ang lalaki sa babae, ginagawa niya lahat para mapa-oo? Bakit pag girlfriend na, biglang nagbabago ang trato nila sa babae? Anong meron? At ano ang pinagkaiba? Dahil ba sinagot ka na? Sabi nga ng matatanda, ang babae ay maiihalin tulad mo sa bulaklak. Huwag mo na sanang pitasin kung itatapon mo lang din. In other words, huwag mo nang ligawan kung hindi mo naman kayang mahalin at panindigan. At huwag mo nang paasahin sa matatamis mong salita kung iiwan mo lang rin. May mga kalalakihan na parang laro lang sa kanila ang pag-ibig. Hindi mo masasabing sila ay seryoso sapagkat sa simula, sila ay parang okay na okay at mapagkakatiwalaan. Pero biglang nag-iiba ang ugali pagdating ng kalagitnaan. At dun mo pala makikilala ang tunay na pagkatao niya pag tumagal-tagal na. At kung ayaw mo sa maarte, huwag mo nang ligawan. Ika nga, kung ano ang nakahain, matutong kainin. Tinanggap ka rin naman niya kahit may mga pagkakataon na hindi ka katanggap-tanggap. Tandaan mo, kung ayaw mo sa maarte, huwag mo nang ligawan. Meron tayong mga sariling desisyon sa buhay na minsan hindi naman natin talaga pinag-isipan or minsan naudyukan lang tayo. Kaya dapat, pag dumating ka sa point or sa sitwasyon na ganito, maging wais magdesisyon. Sa ating number 6, hindi komplikado. Bakit kaya kapag tayo ang iniiwan ng ex sa iba natin, binabaling yung sakit na ginawa nila sa atin? Yung tipong parang hahanap ng panakipbutas ngunit hindi yung pagmamahal ang naibabaling natin sa kanya ngunit yung mga hinanakit natin. Yung tipong mga relationship trauma. Tapos kung sino pa ang mabait, kung sino pa ang walang ginagawang masama, sila pa ang tinatrato natin ng pangit. Dapat hindi tayo gumagawa ng mga ganitong klaseng mga bagay. Huwag natin i-consider ang isang tao lang nakakakilala natin na panakipbutas or rebound lang. Make sure na ikaw ay desidido at sigurado sa iyong nararamdaman kasi pag nagkataon, makakasakit ka at yung taong masasaktan mo ay magiging emotionally unstable. Kaya sa susunod na ikaw ay darating sa ganitong sitwasyon, mas maging wais. Bakit kaya ayaw nating masaktan tayo ngunit nananakit naman tayo ng damdamin ng iba? Hindi ba't kung tayo ay nakaranas ng sakit, hindi na natin dapat nanaisin pang madama ng iba yung sakit na ating nadama? Nafo-fall ang mga lalaki sa babaeng simple lang dahil hindi na ganito pakomplikado ang relasyon. In short, wala nang excess baggage, hindi na komplikadong mahalin. Sa ating number 7, hindi sagabal sa edukasyon at career goals. Kung alam mo na hindi mo kayang pagsabayin, huwag mo na siyang ligawan. Kaysa masaktan mo siya, kaysa umasa pa siya, at eventually, magkakasakitan lang kayong dalawa. Madalas na-fall ang mga lalaki sa babaeng simple lang dahil hindi ito toxic. Mas inuuna nito ang pag-aaral. Hindi nagiging sagabal sa mga edukasyon at career goals. Imbis na mga walang kwentang bagay ang pinagtutuunan, sinasabayan ka pa sa mga passion mo. Sa ating number 8, alam kung paano i-manage
ang time. Ang time management ay hindi basta-bastang disiplina. Pero sa oras, importante at mahalaga din ito upang mapatatag ang isang relasyon. Ngunit kung hindi mo naman siya kayang bigyan ng kahit katiting na oras na meron ka, paano mo nasabing mahal mo siya? Kung simpleng text hindi mo maibigay sa kanya, sige nga, simpleng date hindi mo siya mapagbigyan. At simpleng oras na makapamasyal kayo, hindi mo kayang ibigay. Ang mga lalaki, gusto rin nila ng binibigyan sila ng oras. Kung alam mo kung paano i-manage ang oras mo. Alam mo kung paano balansehin ang relasyon. Pag-aaral at trabaho, mahuhulog ang loob ng isang lalaki. Kaya naman, sa patuloy na ganito ang nakikita at na-observe niya, palalim ng palalim ang kanyang nararamdaman. Kaya, siguraduhin lang na maging wais sa mga desisyon. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng aming mga videos. Pwede kayong mag-like, mag-share, and mag-comment ng inyong mga advice kung meron kayong pwedeng tip na maibibigay. Once again, kita-kits tayo sa ating mga future videos.